Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pinoy photographer na pinalad na makapag-exhibit sa prestiyosong photo museum sa Paris, France. Si Ryan Arvilo na tubong Laguna ay nagsimulang kunan ng larawan ang mga kababayan natin na domestic helper sa Paris noong 2009 hanggang 2013. Isang paraan daw ito upang ipaalam ang tunay na kwento na bumabalot sa mga nadidispormang mga kamay at daliri ng mga Pinay kasambahay dito sa Paris, France. Ang obra niyang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para ilahok sa photo exhibit sa sikat na photo museum sa France. Subalit dahil sa kanyang illegal immigrant status ay hindi ito tinanggap na nasabing museum. Taong 2015 nang malegalize si Ryan, kaya naman laking tuwa niya nang mapili ang kanyang mga obra na tinawag niyang chicken hands na naglalarawan sa mga nadidispalighadong mga kamay ng mga kababayan nating Pinay na kasambahay sa loob ng 30 taon. Nararamdaman ko lang ngayon ay sobrang saya. Walang kasing saya kasi natupad na yung pangarap ko. Ako yung unang-unang Pilipino na nag-exposition dito sa Namisong European de la Photography. Matagal na rin ako dito sa Paris, 12 years, and of course sa Paris napakaraming arts, photo, paintings, videos, and na-inspired ako dito sa Paris. Parang inakit ako ng Paris na gumawa ng itong klaseng photo na ito na ipinapahiwatig ko ang Filipino condition dito sa Paris. Yeah, exactly. In general, of course, alam naman natin lahat na umalis ang mga magulang natin, ama, ina, para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Isa ako sa anak ng isang chicken hands. Kabilang ang nanay ni Ryan sa kanyang ginawang siyam na modelo na hindi mapigilang maging emosyonal nang makapanayam ng balitang Pinoy abroad. Ano ang first impression mo nakita mo itong exhibit na ito? Hindi ko inaasahan na ganito ang makikita ko dahil pagpasok ko, iba na kagad ang naramdaman ko. Medyo maraming emosyon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Nung araw, lahat ng trabaho tatanggapin mo kahit gaano kahirap. Kaya ito, we are proud to be Filipinos, that we are working like, I don't know how to explain. But this photo is something that explains that a woman worked hard for the family. Maging ang 80 taong gulang na si Aling Aida na nabaluktot na ang mga daliri at halos maubos na ang mga kuko sa pagkukudkod at hindi daw nagsisisi dahil nagbunga naman daw ang kanyang 28 taong pagiging kasambahay dahil bukod siya ay masayang namumuhay sa Paris ay napatapos niya ang pag-aaral ang kanyang mga apo. First time na makita ko yung litrato ko ngayon, sapul noon, ay namanghanga ako at ako'y parang mapapayak nga, hindi mo maintindihan kasi noon. Siyempre, nararamdaman ko ang sakit noon. Hanggang sa ilang taong ko rin yun na dinala-dala sa aking, may 1 taon ding mahigit. Naging masaya pa rin naman ako kahit gano'n nasakit ang aking kamay. Kasi dala na yun ng kasipagan ko sa pagtatrabaho para lang maitaguyod ko yung aking pamilya na nasa Pilipinas. Katwiran niya, ang perang pambayad niya sa plane ticket para magbakasyon sa Pilipinas ay ipadadala na lamang niya sa kanyang pamilya. Sa katunayan, simula nang dumating siya sa Paris ay hindi pa nakakauwi si Aling Aida sa Pilipinas sa loob ng 28 taon. Wala akong pinagsisisihan. Masaya ako na ako'y naandito at ako'y gusto ng katawan ko ang klema dito. Yung aking ibibili ng ticket, halimbawa yearly, piperahin ko na at pinadadala ko sa aking pamilya, sa aking mga anak, mga apo. Kaya nga, ang misahe ko sa kanila, magsipag-aral sila ng maigi, tapusin ang kanilang mga kurso para sila ay hindi makadanas ng ganitong nadadanasan ko. Kasi mahal na mahal ko ang pamilya ko rin. Laking tuwa rin ni Zenny Fuliente at proud daw siya na ma-exhibit ang kanyang larawan at nagpaalala rin siya sa mga kapwa niya kasambahay na pangalagaan ang kanilang mga kalusugan, lalong-lalo na ang kanilang mga kamay. Dati noon ay yung kamay ko ay namamaga, parang pinitpit na luya.
Ang aking payo sa inyo ay mag-gloves kayo kung kayo magtatrabaho para hindi masirangan yung mga kamay, nakagaya ng mga kamay namin na nandito, naka-display, pero I'm happy kasi nakita nila kung paano tayo naghihirap ng mga pandominant. Nakasabay ni Ryan ang 6 pang photographer na nag-exhibit sa museum. Halos lahat ng mga kilalang personalidad ay humanga sa obra niya, tulad na lamang ni former Cultural Minister Jack Lang, ang mayor ng 4th District ng Paris na si Christophe Gerard, Daniel Sheck, Director Radio Talk Show, Aurelian Ojami, composer-songwriter ng Walt Disney, at ni Consul Cristina Rola ng Philippine Embassy sa France. It's very impressive. It's very strong, and Ryan is really gifted. He's a great photograph, and it expresses something very human, very terrible, and his photographs are fantastic. Yeah. You can say hardworking woman, and through the hands, you have also the idea of how they are suffering and how the life is very hard for her. I discovered Ryan Arbelo's work. So it's a great discovery. He has a great sensitivity, obviously, and the subject he chose is very political in a good way. It's a nice way of showing also that in Paris we have Filipino women who have been working for years. And I have a great friend who is a famous French actress, so I won't say her name, and she has with her a lady for 30 years who is Filipino also. So whenever I call, I always say, I'm sorry, I don't speak Tagalog, but I always say mabuhay. So I would like to say mabuhay to Ryan and to his mother and his work and the chicken hands. We all have chicken hands. Oh, it's actually very moving. These are, some people would say, just simple images of women, but looking up close, diba, you see the detail, the faces, the women, the age of the women, plus, the emphasis on the hands. You could see nakita mo na the scale of the hands are different. So once you come nearer the photo, you can actually, parang it brings out some kind of emotion in you. Aabot na halos 100,000 Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa France at 50% mga kababaihan na namamasukan bilang kasambahay, caregiver, cook at babysitter. Magkabalo-baluktot man ang kanilang mga daliri at paa, ay prioridad pa rin ang pagsuporta para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ginanap ang photo exhibit noong September 7 at tumagal ito hanggang October 31, 2016. Mula rito sa Paris, France, Dick Villanueva, naghahatid ng Balitang Pinoy Abroad.